Wika. 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 Filipino. 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 Wikang Filipino. Marahil ay madalas na atin itong naririnig sa mga balita, sa mga patalastas, at sa araw-araw nating pakikipagsalamuha. Marahil ito ay ginagamit natin ngunit hindi lamang natin napapansin. Sa puntong ito, ano nga ba ang wikang Filipino? Ang wikang Filipino ayon sa kalupunan ng Komisyon sa Wikang Filipino or KWF ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pagbigkas at sa pagsulat na paraan ng mga pangkatong katutubo sa buong kapuluan. Kagaya ng ibang wika, ang wikang Filipino ay may malaking gampanin. Ito ay siyang susi sa pagkakaisa at pagkakaintindihan ng mga Pilipino dahil sa pamamagitan nito nakapagpapahayag ng opinyon at ideya, nakapagpapalitan ng damdamin at saloobin, at nagkakaroon ng kaayusan sa pagpapatupad ng mga bagay. Ngunit, buntod sa malawakang epekto ng globalisasyon, ang wikang Filipino ay tila nagbabago. Ano naman ang globalisasyon? Ayon sa aralipunan.com, ang globalisasyon ay ang pagiging magkakaugnay ng mga bansa at tao sa mundo, dulot ng mga pagbabago sa teknolohiya sa komunikasyon at transportasyon na nagdudulot ng pagbilis ng palitan ng impormasyon at produkto na nagreresulta sa pagbabago sa pamumuhay ng tao. Eka nga ng iba, lahat ay nagbabago. Ayon sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 ng Saligang Batas ng Pilipinas, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Kung kaya ay patuloy itong nagbabago sa paglipas ng panahon. Kung inyong napapansin, tila ay umusbong na ang mga pagbabago sa wikang Filipino. May mga salitang tuklas na niyayakap naman ng makabagong henerasyon. Kabilang sa mga ito ang pinaiksing mga salita o abbreviation. Mga halimbawa nito ay TPH, FR, LF at iba pa. Mayroon ding mga online terminologies, Jejemon, Konyo, Taglish, gay language at iba pang anyo ng wika na sumasalamin sa pagiging dinamiko ng wikang Filipino. Ang tanong, ano nga ba ang maidudulot ng wikang Filipino sa globalisasyon? Ang globalisasyon ay isang pagbabago at ang wika ay siyang susi sa pagbabago ng mundo. Sa madaling salita, hindi magkakaroon ng pagbabago kung walang wika. Dahil wika ang ginagamit ng iba't ibang bansa upang mas palakasin ang kanilang relasyon at samahan. Ito rin ang nagiging tulay upang magkaroon ng palitan ng impormasyon ang iba't ibang bansa. Ang wikang Filipino na sumisimbolo sa mamamayang Pilipino ang siyang nagbibigay daan sa pagbabago ng Pilipinas. Dahil ito ang salita na ginagamit natin upang ibahagi ang ating ideya at kaisipan sa mundo. Dahil dito, nakikilala ang wikang Filipino sa internasyonal na plataporma. Kabilang sa mga salitang Filipino na niyayakap ng mga banyaga sa kasalukuyang panahon ay Char, Sana All, Mahal Ko Kayo, Magandang Umaga at marami pang iba. Nagbibigay daan ang wikang Filipino sa pagbabago ng bansa sa paraang tinatangkilik ito ng mga banyaga upang mas maintindihan ang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bilang pangwakas, bagamat dinamiko ang wikang Filipino at dapat itong payabungin, huwag nating kakalimutang tangkilikin ang mga orihinal na salitang Filipino. At saan man tayo mapunta, ating ipagmalaki na tayo ay Pilipino at ang ating wika ay wikang Filipino.